Welcome po sa gawain ng Panginoon. At pakisabi sa katabi mo, salamat at nandito ka. Thank you for your presence. Thank you for coming. The Lord bless you. Praise the Lord. The blessing of the Lord be with you. Ayan. Praise God. Sino ang masaya na narito ngayong umaga? Amen. So happy, so blessed to be in this place for us to hear the Word of God, for us to experience more of the goodness of God. Last Sunday, we talked about the favorable year of the Lord, the acceptable, ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. And of course, hindi lahat nararanasan nila yung tinatawag na favor ng Diyos. Bakit? It is because of faith. Without faith, it is impossible to please God. That is why I will preach on this subject this morning. Ako po'y mangangaral sa paksang the importance of faith. Amen? The importance, yung kahalagahan ng pananampalataya. Ayan, nandiyan lang yan. By faith, makikita nyo yan. Faith in God is very important, mga kapatid. Ang pananampalataya sa Diyos ay napakahalaga. Ang pananampalataya sa Diyos ay magbibigay sa iyo ng access sa favor ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, sa kagalingan sa iyong buhay, sa kalakasan sa iyong buhay, sa katagumpayan sa iyong buhay, sa kaginhawaan. Faith will give you that access to the favor of God. And for you to enjoy the blessing, the goodness of God, it is through faith sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakatapik ang katabi mo, sabi mo sa kanya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Lahat ng ginagawa po natin dito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. The Bible says, the just shall live by faith. Ilang oras kang nabubuhay, ilang oras ang isang araw. 24 hours. Ilang araw ang isang linggo? 7 araw. Ilang araw ang isang taon? 365 years. Tayo'y nabubuhay physically 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Physically. The Bible says, the just shall live by faith. Pag sinabing just, meaning righteous, in the eyes of God, declared to be justified, and we are righteous because of Jesus Christ, and we should live by faith 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Amen? Amen? That is what the Bible says, the just shall live by faith. And you should live by faith. Na bawat ginagawa natin, it should be by faith. Pag-usapan natin yan. Sabi ng Biblia, Hebreo, Kabanatang 11, talatang 6. Basahin natin ng malakas sa Tagalog. Ready? Go! At kung sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Amen? Can we give God the praise? Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Sa ibang version, ang sabi doon, sa mga masigasig na naglilingkod sa Kanya sa pananampalataya. At kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Sino mang lumalapit sa Kanya, dapat sumampalatayang may Diyos na nakakakita sa iyo. Hindi mo siya nakikita, pero nakikita ka niya. Siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran. God is Spirit, and we must worship Him in Spirit and truth. It is by faith that we worship God in Spirit, because He is a Spirit. And so in the English version, it says, without faith, it is impossible. Say it, without faith, it is impossible. Pakisabi mo, sige katabi, without faith, it is impossible. Without faith, it is impossible. Kaya merong imposible,
Kasi may pananampalataya. At kung walang pananampalataya, lahat ng bagay sa buhay mo magiging imposible. Kaya nga, without faith, it is impossible. Without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, that God is, and that He rewards those who earnestly seek Him. God rewards those who earnestly seek Him. Ngayong umaga, mga kapatid, bakit mahalaga ang pananampalataya? Bakit? Bakit kailangan natin mamuhay sa pananampalataya? Why we need to walk by faith and not by sight? Because faith is the sixth sense. Our senses is seeing, smelling, hearing, tasting, touching, because we are a natural being. But because we believe in God, faith is more than seeing in the natural. It goes beyond. So bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Una po, because faith pleases God. You need faith, you must walk by faith, you must live by faith. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos sapagkat ang pananampalataya ay nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. If you want to make God look at you with a smile in His face, na ang Diyos nakangiti sa iyo, at sasabihin ng Diyos, anak ko yan, at ipagmamalaki ka ng Diyos gaya ni Job. Bakit? Because of faith. Dahil sa pananampalataya. Faith pleases God. Huwag natin kalimutan yan. Ang dami yan. Ang pananampalataya sa Diyos, ito ang nagbibigay ng lugod sa Diyos. Without faith, it is impossible. Kaya mayroong imposible. Kasi walang pananampalataya. Without faith, it is impossible to please. Kaya may mata magsabi sa imposible yan. Bakit? Nila sinasabing imposible kasi wala silang pananampalataya. And without faith, it is impossible to please God. The phrase to please God in Greek is euaresteo theos, na ang ibig sabihin, well-pleasing to God. Faith is well-pleasing to God. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay nakalulugod sa Diyos. Ang taong sumasampalataya sa Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. Ang taong lumalakad sa pananampalataya, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, is pleasing to God. And it should be your goal to be in the faith, to live by faith, because it is well-pleasing to God. Therefore, faith in God leads us to live a life well-pleasing to God. If you want to please God, kung gusto mo ang Diyos matuwa sa iyo, ang Diyos malugod sa iyong buhay, ikaw ay magkaroon ng pananampalataya. Ikaw ay mabuhay sa pananampalataya. In the Bible, it says in Hebrews 11 verse 5, it says, by faith Enoch was taken from this life. Kinuha ng Diyos si Enoch. He did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Si Enoch hindi nakaranas ng kamatayan. Si Enoch ang unang ni-rapture ni Lord na hindi nakaranas ng kamatayan. And I believe rapture is coming. May mga taong hindi makararanas ng kamatayan. Bakit? Kasi sila'y sumasampalataya sa Panginoon at kapag sumasampalataya ang isang tao sa Diyos at ang Diyos nalulugod sa kanya, kukunin siya ng Panginoon. Amen? At mararanasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Rapture is coming and you must live by faith. Kinuha siya ng Diyos dahil nalugod ang Diyos sa kanya. Natuwa ang Diyos sa kanya. So faith pleases God. Tandaan niyo po. Pangalawa, faith receives the rewards of God. Taong sumasampalataya, tumatanggap ng gantimpala. Kaya yung salvation, it is by faith. Blessing in our lives is through faith. Every rewards of God came because of faith. Faith receives the rewards of God. May reward ang Diyos sa atin sa mundong ito. May reward ang Diyos in the next life. Those who have faith receives the rewards of God. It says, anyone who comes to Him must believe that He exists,
Now, the word believe in Greek is pistio, which means to have faith in God and to entrust your whole being to God. That is faith. When the Bible says, anyone who comes to Him must believe, ibig sabihin, ang sinumang tao lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya sa Diyos at kanyang ipagkaloob ang kanyang kabuuan, ng kanyang whole being. Spiritually, physically, emotionally, mentally, your whole being to God. Because God rewards faith. At huwag nating tatalikuran ang pananampalataya. Huwag kang aalis sa pananampalataya. Because the moment na ang pananampalataya sa Diyos ay inalisan mo, umalis ka sa pananampalataya, doon papasok ang kapahamakan. Huwag kalilimutan na ang pananampalataya ay mayroong dakilang gantimpala. Hebrews 10 verse 35 in the New Living Translation, it says, do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Bawat isang taong sumasampalataya, merong reward si Lord. Bawat isang taong sumasampalataya na kinalulugdan ng Diyos, merong gantimpala ang Panginoon. Kaya nga, ang iyong pagkakatiwala sa Kanya, ang iyong pananampalataya sa Kanya, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, kahit anong atake ng kaaway, huwag kang aalis sa pananampalataya sa Diyos sapagkat ito ay mayroong gantimpala. Do not throw away your confident trust in the Lord. It has great reward. Mas maganda sa wikang Tagalog ng magandang balita, Biblia, sabi niyan, huwag kayong mawawalan ng pananampalataya. Pag sabi sa katabi mo, huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala sa iyo. Amen? Huwag kang mawawalan ng pananampalataya. Hindi kinalulugdan ng Diyos ang mga taong walang pananampalataya. Hindi siya natutuwa sa taong walang pananampalataya. Isama mo ang pananampalataya sa pananalangin mo, isama mo ang pananampalataya sa iyong pamilya, isama mo ang pananampalataya sa iyong negosyo. Sumampalataya ka sa Diyos, mabuhay ka sa pananampalataya na ang negosyo mo ay aangat, pagpapalain ng Diyos habang lumalago ang iyong pananampalataya sa Panginoon. May gantimpala sa pananampalataya. Kung estudyante ka, isama mo ang pananampalataya sa Diyos, sa iyong pag-aaral. Because faith is 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. The just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. May gantimpala ito, mga kapatid. Sabi ng 2 John, verse 8, it says, watch yourselves. Bantayan mo ang iyong sarili so that you do not lose what we have accomplished together. Bantayan mo ang iyong sarili, kapatid. Ang iba sa inyo, matagal na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sa buong buhay ko, sa buong panahon ng aking pagpapastor, ako'y nakaranas ng matinding kalungkutan. Bakit? Kasi nakakita ako ng mga taong tumalikod sa pananampalataya at bumalik sa kasalanan. Kapatid, kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, huwag kang aalis sa iyong pananampalataya sa Panginoon sapagkat ito ay mayroong full and perfect reward. Amen? Meron itong matinding reward. Ang paglilingkod sa Diyos, sabi nga, di ba, mahirap maglingkod sa Panginoon kasi iwanan ko bisyo ko. Iiwanan si number 2. Iiwanan si number 3. Mananatili ka kay number 1. Sa ibang mahirap yun. But there is a great reward because you believe in God. Because you have faith in God. Because you entrusted your whole being to God. You love the Lord with all your heart, with all your mind, and that is by faith. How can you love God whom you do not see? Diba? God is a spirit. But you must love Him with all your heart. You must believe in Him that God is able to do exceedingly abundantly above all that you ask. Amen? You must believe. Na
kayang gawin ng Diyos. Lahat ng bagay. Sa Diyos, walang imposible. Amen? Nagkakaroon lamang ng imposible sa isang tao kasi wala siyang pananampalataya. Kaya magkaroon ka ng pananampalataya na gaya ng sinlaki ng butil ng mustasa. Ang faith ay binhi. And faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Bakit may iba malago ang pananampalataya nila? Kasi lagi silang nakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing and hearing of the Word of God. And faith pleases God. Faith receives rewards from the Lord. Amen? Can we give God the praise? Praise the Lord. So, bakit mahalaga ang pananampalataya? Kasi nakakalugod sa Panginoon ito kasi may reward ito. And teka muna, ano ba ang pananampalataya? Pastor, ano ba ang pananampalataya? What is faith? Ayan. First, faith is the foundation of our relationship with God. Ang pananampalataya ay pundasyon ito, matibay na saligan ng ating relasyon sa Diyos. Because God is Spirit. Hindi natin nakikita ang Diyos. But He is the God who sees us. Ito ang sabi ng Genesis 16 verse 13. He is the God who sees us. He is El Roy, the God who sees us. Siya ang Diyos na nakakakita sa iyo. Siya ang Diyos na tumitingin sa iyo. Siya ang Diyos na nakakaalam ng iyong pangangailangan. And faith in God is our foundation in order for us to build our relationship with God. It says in Hebrews 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. It says faith is ang pananampalataya ngayon. Now, faith is, and faith is now. Faith is not yesterday. Kasi it says, faith is, hindi sinabi niya na faith was. Or yung faith, hindi siya in the future. Hindi sinabi niyang faith will be the substance. No. It says, faith is. Ang pananampalataya ay present tense. Ang pananampalataya sa Diyos ay kasalukuyang pamumuhay. Faith is always in the present tense. Ito yung pang-araw-araw na buhay natin. Na ikaw bilang anak ng Diyos, araw-araw lumalakad ka sa pananampalataya. Araw-araw nabubuhay ka sa pananampalataya. Araw-araw nabubuhay ka doon sa pagtitiwala mo sa Diyos. Na hindi yung nagkaroon ka lang ng problema, meron lamang ng away sa iyo, merong umatake sa iyo, na wala ka na kay Lord. Hello? Faith is always in the present tense. Now, the word substance in Greek is hypostasis, meaning the foundation. Kaya sinasabi natin, faith is the foundation of our relationship with God. It is the substance, meaning the reality, the tangibility. It is the foundation or the assurance of things hoped for. Ang mga bagay na inaasahan natin kay Lord, meron itong foundation. And that foundation is our faith in God. Everything we hope for in God should have a foundation. Our faith in Christ is the foundation or the reality of our relationship with God. Yung pananampalataya kay Kristo, ito yung pundasyon natin, ito yung realidad ng ating pamumuhay. Yung pananampalataya. This is our reality. Yung faith in God. Faith in Christ. That is the reality. Ito yung realidad ng ating buhay. Kaya hindi ka taga-mundo. Hindi ka dapat mabuhay na ginagaya mo ang mundo. We're here to imitate, to follow Jesus Christ. Because our faith is the reality of our relationship with God. And second, faith is the evidence. Ito yung katunayan, kaganapan. First, ito yung katiyakan ng ating relasyon sa Panginoon. At ito naman ang kaganapan ng mga bagay na hindi nakikita. The word evidence in Greek is elenkos. Ibig sabihin ito yung proof. Ito yung pruweba ng ating relasyon sa Panginoon. People will say you are a believer in God because you live by faith, you speak by faith, you walk by faith.
And your faith grows because you continuously keep on hearing and hearing and hearing and hearing of the Word of God. So huwag kang manatili doon sa elementary level of faith. Merong elementary level of faith, salvation yon. There's a secondary level of faith. Yun yung ini-equip ka. There's a college level of faith. Yung tumataas ka na sa level ng faith mo. And there's a mastery in faith that you are walking and living by faith. Faith is the foundation of our relationship with God. Kaya ang bahay, matibay, may pundasyon. Kaya nga yung iba, hindi lamang first floor, hindi lamang, may second floor sila. May third floor. Para pag dumaan yung baha, hindi sila abot. Kaya kapag ang pananampalataya mo ay merong first level, may second level, may third level, tumatatag ka, tumitibay ka sa lahat ng pagsubok ng buhay. At ang pundasyon ng pananampalataya ay si Yesu Kristo. Our faith is in Christ. And we believe that everything na nakikita natin ay galing doon sa wala kasi merong lumikha. And we believe on that. Sabi ng Hebrews 11 verse 3, by faith we understand. And of course, verse 3 says na ang mga taong sumampalataya sa Panginoon, nagkaroon sila ng good testimony. And verse 3 says, by faith we understand, sa pamamagitan ng pananampalataya na intindihan natin, na unawaan natin, na liwanagan tayo, na ang mundo ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So faith and the Word of God goes together. Na ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo, siya ang lumikha ng mga bagay na hindi nakikita. Ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga bagay na hindi nakikita, mula sa Diyos na hindi nakikita. Everything we see came from God whom we do not see because God is Spirit. So lahat ng bagay na nakikita natin, galing yan sa Diyos na may likha. In reality, what we do not see is real. Sa katotohanan, mga kapatid, ang mga bagay na hindi natin nakikita, ang masikip na totoo. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Ibig sabihin, hindi tayo dapat manatili doon sa natural life natin ng seeing lang physically or hearing lang physically. But we need to go beyond, to believe in God, for us to see something beyond the natural. To enter the realm of God. Kasi merong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay and we must build our relationship with God through faith. Colossians chapter 1 verse 16 and 17, it says, by Him, by Jesus Christ, all things were created that are in heaven and that are on earth. Take note of this, mga kapatid. Visible and the invisible. Merong lumikha. And we must build our relationship with Him by faith. Kasi merong lumikha ng lahat ng bagay. Merong Diyos, may Panginoong Jesus na lumikha ng langit at ng lupa. Visible and invisible. Siya yung sinutukoy dito, si Jesus Christ. He is the image of God. Whether thrones, dominions, or principalities and powers, all things were created through Him and for Him. And He is before all things. So faith in Christ is our foundation in building our relationship with God. And take note of the word things consist. In Him all things consist. The word consist meaning to place together or to stand together. When we believe in God, we will stand together. As long as you believe. Kaya nga kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa pananampalataya. Huwag kang aalis sa pananampalataya. The moment umalis ka sa pananampalataya, umalis ka sa relasyon mo sa Diyos. Kasi ang relasyon natin sa Diyos ay nakabase sa pananampalataya. Amen? Hindi siya nakabase sa natural things. Nakabase siya sa pananampalataya. Kaya nga yung pananampalataya galing sa puso sa Kanya. In Christ we stand together. That is the first. Faith is the foundation. No? Huwag natin yung acronym, yung acrostic ng word na faith. And second is, faith is letter A, our access to the realm of God.
Ang pananampalataya, ito yung access natin doon sa realm of God. Pag sinabing realm of God, it is the kingdom of God. It is the spirit world, the invisible world in which God rules. Hindi nagahari ang kaaway sa spiritual world. Ang nagahari sa spiritual world ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng mga trono, ng mga pamamahala, ng mga prinsipalidad at mga kapangyarihan. Kaya ginaya siya ng kaaway Sabi ng Ephesians 6:12, we battle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirits. Ginaya niya yung form of government of God, which is thrones, dominions, principalities, and powers. But the devil is not much with God. That's why we need to believe in God kahit anong mangyari. Because we are on the victorious side when we believe in God. Amen? Faith is our access. Faith is our access to the realm of God in the invisible world where thrones, dominions, principalities, and powers of God rule. It says in Ephesians chapter 2, verse 18, for it is through Him, through Jesus Christ, whether far off or near, kahit na nasa malayo ka, nasa ibang bansa ka, nasa ibang lugar ka, you have an access to Him. Amen? May access ka sa Kanya sa pamagitan ng Holy Spirit to the Father so that we are able to approach Him. Kahit saan ka naroroon, you can have that access to the realm of God, to the kingdom of God. You have access. Bakit sabi sa katabi mo, you have access? May access ka sa supernatural. May access ka sa kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. We have access in the realm of God. One time, meron lumapit kay Jesus na isang tatay na yung anak niya inaalihan ng masamang espiritu in Mark chapter 9. Sabi niya, tulungan mo ako, sabi ng tatay. Kasi meron siyang anak na inaalihan ng demonyo. At hindi ito napalayas ng mga alagad. At lumapit siya sa Panginoon. And take note of what Jesus said to him in Mark 9, verse 23. Sabi ni Jesus sa kanya, if you can believe, all things are possible to him that believes. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo dyan? Sinabi lang ba ito ni Lord Jesus doon sa tatay na may problema sa anak? O sinasabi rin ito ni Lord saya? Pakatapik mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sinasabi din ito ni Lord saya. Sabi mo sa kanya, sabi mo, tingnan mo siya sa mata, sabi mo sa kanya, kung ikaw ay sasampalataya, lahat ng bagay ay posible sa iyo na sumasampalataya. Kaya sumasampalataya ka ba? Amen. Do you believe in God? Do you believe in Jesus Christ? Everything is possible. Not some things. Not some things. It says what? All. When the Bible says all, it means all. Lahat. Lahat ng bagay ay posible sa Kanya na sumasampalataya. Nang sinabi ito, take note, this is the catch mga kapatid. Nang sinabi ito ni Jesus sa Kanya, Jesus opened the door for the supernatural. When Jesus said this word, Jesus is here. The Holy Spirit is telling you that the door for the supernatural, the door to the realm of God, to the invisible world, to the spiritual world, is open to you. The power of God is available to you. Healing is available to you. Blessing is available to you. Amen? Victory is available to you. If you can believe, all things are possible to him who believes. You see, the Lord is opening the door for the supernatural. Because faith is our foundation in our relationship with God. Faith is our access. Let us learn to live every day by faith.
May mga bagay na imposible sa atin. May mga bagay na nakikita mo na imposible ito eh. But if you will believe, all things are possible. Pag sumasampalataya ka, mawawala, mabubura yung imposible. Amen? Why? Because may access ka sa Diyos eh. Meron kang access, yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, pundasyon ito ng relasyon mo sa Diyos. Pag sumasampalataya ka sa Kanya, ang Diyos nalulugod sa iya. Pag sumasampalataya ka sa Kanya, si Lord may reward sa iya. And you must believe for you to have that access. So learn to live every day believing all things are possible. Araw-araw, sabihin mo, itong verse lang na to, mabuhay ka lang dyan. Wala nang imposible sa'yo. If you can believe, all things are possible to him that believes. The word believe, di ba? Alam naman natin yung word na believe. Na ibig sabihin to have faith in God, to entrust your whole being to God. Peace, yo. To entrust your whole being to God. And the word believes, it means consistently, continuously. It is in the present tense. Hindi yan past tense, mga kapatid. Hindi rin yan future tense. That is present tense. Kasalukuyan. Kaya ano man yung pangangailangan mo, ano man yung hinihingi mo sa Panginoon, ano man yung dinidiscern mo sa Kanya, if, take note of the word if, kung sasampalataya ka, lahat ng bagay, posible. Amen? Can you give Him the praise? Hallelujah! Ephesians chapter 3, verse 12, it says, in Christ we have bold and confident access to God through faith in Him. Amen? Kay Kristo, meron tayong tinatawag na katapangan, meron tayong tinatawag na pagtitiwala na makapasok tayo. Magkaroon tayo ng access sa Diyos na makuha mo sa Panginoon ng mga bagay na iyong hinihingi. Kaya nga, whenever I pray, gumagano yung kamay ko sa spiritual world. Kumukuha ako ng pagpapala ko. Because the Bible says in Ephesians 1:3, blessed be the God who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places. In the realm of God, in the spiritual world, in the invisible world, God has already blessed us. At kunin mo yon by faith. Ang kinin mo by faith yung kagalingan mo. Ang kinin mo by faith yung pagpapala ng Diyos yung buhay. Kasi walang taong sumasampalataya sa Diyos na buong buhay niya mahirap siya. Walang taong sumasampalataya sa Diyos na buong buhay niya pinahirapan siya ng sakit at ng karamdaman. Pwede siguro pagkakukunin ka na ng Panginoon, yun ang way. Pero kung meron ka pang mission, may plano pa ang Diyos sa'yo. At alam mo yun sa sarili mo yun. Alam mo sa sarili mo, may mission ka pa. Meron pang gagawin ng Panginoon sa'yo. Then you will take that healing. You will claim your healing by faith. Because God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Kayang gawin ng Diyos. Walang imposible sa Diyos at walang imposible sa taong sumasampalataya sa Diyos. You have access sa pamagitan ni Jesucristo sa Panginoon. And third, what is faith? Faith is foundation of our relationship with God. Faith is our access. Faith, third, interferes in the impossible things. Ano ibig sabihin nun? Ino-oppose ng pananampalataya ang mga imposible. Sa taong sumasampalataya, walang imposible. Pinangihimasukan, pinakikialaman ng pananampalataya ang imposible. Are you with me? Pag sumasampalataya ka sa Panginoon, wala kang makikitang imposible. If you can believe, all things are possible to him that believes. So faith interferes with the impossible things in our lives. Again, in our word in Hebrews 11:6, it says, without faith, it is impossible to please God. Faith pleases God and releases His supernatural ability. Unbelief and doubt limit God
and stop his power. Yung kawalan ng pananampalataya at pag-aalinlangan, ito ang pumipigil sa himala ng Diyos. Kaya nga kahit ang Panginoong Jesucristo sa kanyang bayan, hindi siya nakagawa ng himala maliban na lamang sa ilang tao na sumampalataya sa kanya na nakaranas ng kagalingan. Kaya nga after he declared his mission statement, na sinabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, and to preach the acceptable year of the Lord, to set free those who are oppressed, and to preach the acceptable year of the Lord." And then suddenly, sinabi niya, may magsasabi sa inyo, sa akin, sabi niya, "Ikaw namang gagamot, pagalingin mo ang sarili mo. Gawin mo sa bayang ito ang ginawa mo sa Capernaum." Sa Capernaum, gumawa siya ng himala. Sa bayan niya, hindi siya nakagawa ng himala. Bakit? Wala silang pananampalataya. Si Elijah, sinugo sa biyudang babae, sa babaeng balo. Bakit? Sa panahong yon, siya lang ang may pananampalataya sa Diyos. Si Elisha na gumawa ng dobleng pagkilos ng Diyos, mga dobleng himala kaysa kay Elijah, ay pinapunta kay Naaman na isang Syrian na may ketong at siya'y gumaling. Bakit? Siya lang ang may pananampalataya sa panahon na yon. Sa panahon ng bayang Israel, ay nakaranas na tawag na apostasy. Ano ibig sabihin ng apostasy? Kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Pagtalikod sa Diyos. Kaya kung gusto mo makakita ng himala at mga kababalagan, ang mga makapangyarihang gawa ng Diyos, magkaroon ka ng pananampalataya. Faith takes off the limits. Ang pananampalataya nag-aalis ng mga limitasyon sa buhay ng isang tao. Sabi ni Jesus, John 14 verse 12, "Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to my Father." Mga kapatid, this is another level of faith. This is another level of obedience by faith, another level of believing. Jesus said, "Ang sino mang sumasampalataya sa akin, ang lahat ng ginagawa ko, the works I do, yung ginagawa ko, sabi niya, gagawin niya rin." It is true faith, it is true believing, and greater works than this, sabi niya, kasi pupunta ako sa aking Ama. Again, the word believes in that verse is pisio. To have faith in God and to entrust your whole being to Him. Take note of the word continuously. Ano ibig sabihin ng continuously? 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Diba? Continuously. Pakisabi sa katabi mo, tuloy. Tuloy-tuloy ang pananampalataya. Kahit may oposisyon, kahit may hadlang, tutuloy ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Amen? Kahit anong pagsubok, tutuloy ka sa pananampalataya mo sa Panginoon. Bakit? Sabi ng Luke 1:37, with God, what? Pakibasa na malakas. With God, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Yan ang sinabi ng Amplified Bible in the Classic Edition. Sa Diyos, walang imposible at walang salita na galing sa Diyos na walang kapangyarihan. Lahat ito ay nagkakaroon ng kaganapan. Another level of faith. Now listen carefully mga kapatid, this is the catch. Itong gusto kong makuha ninyo. It says, the phrase with God in Greek is para theos. Para Lord. Para theos. Ibig sabihin, sasama ka sa Kanya. Para. Parang inumaan na jeep. Mama, para. Sasakay ako. Ibig sabihin, sasama ka. Sandali, sasama ako.
It means to side with God. Sasama ka sa Diyos. Why? Because with God, nothing is impossible. Nothing is impossible with God. To be with God, to be sided with God is full of possibilities, full of victory when you sided with God. Pag sumama ka sa Diyos, majority ka, sigurado ka, panalo ka, pinagpala ka, pinagaling ka, pinalakas ka, pinatibay ka, piginhawa ang buhay mo. Amen. Praise the Lord. So excited to preach the word of faith. It is near you, in your mouth, in your heart. Faith is declaration, believing in your heart. It is sided with God. It interferes the impossible things. Another catch. In 2 Kings chapter 6, isang araw, yung disciple ni Elisha, si Gehazi, natakot siya, nag-worry siya, nag-alala siya, nabahala siya. Kasi pagising nila, napapaligiran sila ng mga army ng mga Syrian at sila isasalakayin. Ano sabi sa kanya ni Elisha? Verse 16 sabi sa kanya, do not fear, huwag kang matakot, huwag kang mabahala, huwag kang mag-worry. Sabi sa kanya, huwag kang mabahala. Bakit? For those who are with us, because he sided himself to God, and he said the word, he declared the word, because those who are with us are more than those who are with them. Amen? Huwag kang matakot sa problema mo. Huwag kang matakot sa pagsubok sa iyong buhay. Huwag kang matakot sa sakit at karamdaman. Huwag kang matakot sa anumang atake ng kahaway saya, sapagkat mas higit na makapangyarihan yung nasa sayo kaysa sa nasa sanglibutan. Can we give him the praise? In verse 17 it says, Elisha prayed and he said to God, Lord, meaning the self-existent one. Lord, meaning the God who sees me. Lord, meaning the God who answered my prayers, who hears my prayers. I pray. He said this word, open his eyes that he may see. And what the Bible said is this: the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. Bukas na yung kanyang physical eyes. And yet, the servant of God, Lord, opened his eyes. Meaning, Lord, opened his spiritual eyes that he may see by faith. That he may see beyond the opposition. That he may see beyond his problems. And God opened his eyes. And he saw, take note, he saw, nakita niya, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Now, here's the catch, mga kapatid. Nung nabuksan ng kanyang mga mata at nakita niya itong mga full of horses of God, chariots of fire of God, hindi siya biglang nag-exist lang. Nag-exist na yon bago pa man sila mapunta sa lugar na yan. Are you with me? Parang, are you with me? Minsan tayo, nasa-surprise pa tayo, uy, may kakampi pala tayo. Bago pa dumating ang kanyang problema, bago pa dumating ang kanyang pagsubok, may kakampi na sila na nakatayo doon. Binuksan lang ang kanyang spiritual eyes for him to see in the spiritual world, in the invisible world, that God is protecting them. Amen? Amen? So, sabi sa katabi mo, same with you. Ganon din sa'yo. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, may kakampi ka na hindi mo nakikita at isang araw magpapakita sila sa iyo na sabihin nila na nandito lang kami, binabantayan ka namin. Amen?
Nung nangaral ako sa Catanduanes, I'm preaching the Word of God. I'm preaching deliverance. And there's an opposition, may atake ng kaaway. Sa spiritual world, may battle. At habang nagpipreach ako, doing deliverance, then suddenly may nagkuha ng picture habang nagpipreach ako. At nung nakita yung picture, suddenly nakita merong angel sa likod ko. Ang height niya 9 feet, nakabantay sa akin habang ako ay nagpipreach. Mga kapatid, faith is the foundation of our relationship with God. It is our access to the realm of God. It interferes the impossible things. You must believe continuously. Not just once, not just twice, but continuously. Amen. Kahit anong mangyari, sumampalataya ka sa Diyos kasi kasama mo ang Diyos sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng iyong problema. Hindi ka niya pabayaan. That's why David says, though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. Kinampihan siya, sinamahan siya ng Diyos, kaya wala siyang takot. May mga taong takot na takot sa buhay, may mga taong punong-puno ng pag-alala sa buhay. Bakit? Kasi hindi sila naniniwalang kasama nila ang Diyos. Magmula ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, magmula ngayon. Mabuksan ang iyong spiritual eyes na makita mo na kasama mo ang Diyos, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iwanan, sasamahan ka ng Diyos sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng problema. Ingatan ka ng Panginoon, palalakasin ka niya. Kailangan matuwa lang siya sa iyo. Sumampalataya ka sa Kanya. Amen? Pangapat, faith is trusting in God, whatever. Ang pananampalataya pagtitiwala sa Diyos kahit ano ang sitwasyon. Whatever the circumstances, whatever the situation, whatever the circumstances, just trust the Lord. Because faith is trusting in God. Whatever. Proverbs chapter 3, verse 5. It says, trust in the Lord with all your heart. Pagsabi sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos ng iyong buong puso. Huwag kang manangan sa iyong sariling kaalaman. In all your ways, submit. Sabi ng NIV, submit to Him. Sa ibang version, acknowledge Him. Sa New International Version, it says, submit to Him. Pasakop ka sa Kanya. And He will make your paths straight. Gagawin niyang diretso ang iyong paglilingkod. Amen? Acknowledge Him. Submit to Him. Submit to Him. There was a woman by the name of Hagar. Sino nakakilala kay Hagar? Sino nagbabasa ng Bible magmula Genesis hanggang Revelation? Kilala niyo si Hagar? Sino si Hagar? Hello, sino si Hagar? Siya isang Egyptian woman na kasama ni Abraham at ni Sarah sa kanilang bahay. At ito si Hagar ay naging katuwang ni Sarah para tulungan ng Diyos na mabigyan sila ng anak. Sinabi ng Diyos kay Abraham, bibigyan kita ng anak. Pinangako ng Diyos yun. Narinig ni Sarah, for them to have faith in God even though matanda na sila. Ano ginawa ni Sarah? Binigay ni Sarah si Hagar, Egyptian woman. Kasama nila sa bahay, kasambahay nila. At si Abraham ay nagkaroon ng anak. Kay Hagar. At nung si Hagar nabuntis na at mayroon ng anak, nagmalaki na siya. Kaya pinalaya siya ni Sarah. Kasi nagmalaki. Alam mo, if you will read in Genesis 16, sinabi ni Lord sa kanya sa verse 9, submit to her. Mag-submit ka sa kanya, magpasakop ka sa kanya, bumalik ka. And Hagar declares in Genesis 16, verse 13, that God saw her. Nakita siya. He named the Lord, the God who sees me. Meaning, Elroy. Siya ang Diyos na nakakakita sa akin.
Kaya bumalik siya. At siyempre, nung nanganak na si Sarah, hindi po pwedeng may kasamang iba sa bahay. So, inutusan ni Sarah si Abraham na paalisin si Hagar. At si Abraham, wala siyang magawa. Kasi ang hirap pumili, ang hirap mamangka sa dalawang ilog. Kailangan may pipiliin ka. So pinili niya si Sarah kasi si Sarah ay talagang para sa kanya. At si Isaac, regalo ng Diyos. Kaya si Hagar ay kanyang pinalabas ng bahay. At binigyan niya lang ng inumin. At sinabi ng Genesis 21, naubos na yung tubig. At si Hagar, kasama ni Ismael, umiyak siya sa Panginoon. Nagbuntong hininga siya sa Panginoon, umiyak siya sa Panginoon. Bakit siya umiyak sa Panginoon? Kasi alam niya may Diyos na nakatingin sa kanya. Because she has that experience that God sees her situation. In Genesis 16. And in Genesis 21 verse 19, it says, then God opened her eyes. God opened her spiritual eyes. God opened her spiritual eyes for her to have faith in God. And take note, and then she saw, nakita niya ang isang balon na mayroong tubig. Now, this is the catch. Yung balon na yon na may tubig, nandun na yon, nag-e-exist na yon, bago pa niya makita. Kasi ano nauna? Yung nakikita o yung hindi nakikita? Based on Hebrews 11 verse 3. Ano nauna? Yung nakikita o yung hindi nakikita? Saan ba nanggaling yung nakikita? Sa hindi nakikita. At kaya mo siya nakikita dahil meron kang pananampalataya. Amen? Because faith is access to the spiritual world. And God opened her eyes. Binuksan ng Diyos sa kanyang mga mata at nakita niya yung balon ng tubig. And she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. And the Bible says in verse 20, and God was with the lad. God was also with Ismael. Si Ismael siya yung lahi ng mga Arabo. Kakita na kayo ng mga Arabo? Ha? Alam ko nakakita na kayo. Just joking. Gusto ko lang kayong umiti. Ako marami na ako nakitang Arabo. Yung iba, Arabo Hawk. Arabo Joke lang. No, I'm not joking. No? Gusto ko lang umiti tayo. Kasi nagiging seryoso tayo. But this is the catch, mga kapatid. God was with the lad. Ang Diyos sumama kay Ismael. Sinamahan din siya. Pinagpala din yung Arabian people. God bless them. Until today. Because of Ismael, sinamahan siya ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, ang sinasamahan ng Diyos ay yung may pananampalataya sa Kanya. Kung gusto mo, samahan ka ng Diyos sa buong buhay mo and that you will declare, even though I walk in the valley of shadow of death, I will fear no evil, for God is with me. Amen? Can we give Him the praise? Praise the Lord. And last, faith is hoping in God even in a hopeless situation. Ang pananampalataya ay pag-asa sa Diyos kahit na sa hopeless situation. Faith leads us to hope in God even in a hopeless situation. Romans 4 verse 18, against all hope, Abraham believed in hope. Abraham in hope believed, against all hope. Laban sa pag-asa, si Abraham ay umasa sa Panginoon. And he became the father of many nations. Just as it has been said to him, so shall your offspring be. Verse 19, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was as good as dead. Hopeless yung situation niya, tsaka si Sarah. Matanda na si Abraham, 100 taong na siya. Si Sarah, 90 years old na. Menopause na, hindi na pwedeng manganak. But against all hope, he believed in God. So faith is hoping in God even in a hopeless situation. Kahit na hopeless ang situation mo, basta sumampalataya ka,
bibigyan ka niya ng pagpapala. Kung wala kang anak, bibigyan ka niya ng anak. Amen. Faith is hope, even in a hopeless situation. And the Bible says, verse 20, he did not waver through unbelief regarding the promise of God. Hindi siya nag-wave sa pangako ng Diyos. Pinanghawakan niya ang mga pangako ng Diyos sapagkat walang salita na galing sa Diyos na hindi mangyayari. Lahat ng salita na sinabi ng Diyos, mangyayari. May kapangyarihan dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bawat salita na galing sa Diyos, it will come to pass. It will execute His purpose. Gagawin ng kanyang salita ang kanyang layunin. So he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and give glory to God. Think about Abraham. Maybe si Abraham every day dinideclare niya, magkakaroon ako ng anak. He believed in God and it was accounted to him as righteousness because he believed in God. He continuously believed in God. Every day for him is about faith in God. 24 hours a day. Napapanaginipan niya pa yung anak niya. 7 days a week. Pinag-uusapan nila, God will give us a son. God said that He will give us a son. Tumagal. Imagine, nung binigay ng Diyos sa kanya yung promise, 75 years old siya. At dumating yung kaganapan ng pangako, 25 years after. But still, nagkaroon ng kaganapan. Bakit? Kasi for 25 years, he walked by faith and not by sight. For 25 years, he kept on believing and believing and believing in God. Finally, he received the fulfillment of the promise. It says, being fully persuaded. Take note of the word, being fully persuaded. Talagang, he was fully persuaded. Talagang nahikayat siya. Hindi, ako magkakaroon ako ng anak, magkakaroon ako ng generation, magkakaroon ako ng lahi. Dahil sinabi ng Diyos, sinabi niya sa kanyang salita, that God had power to do what He had promised. And that is why it was credited to Him as righteousness. So faith is hoping in God, even in a hopeless situation. Faith is the foundation of our relationship with God. Faith is our access to the realm of God. Faith interferes in the impossible things. Faith is our trust in God. Whatever the circumstances, kapatid, kahit ano ang sitwasyon, you must trust in the Lord with all your heart. Faith is our hope in God even in a hopeless situation. Again, babalik ko kayo sa Hebrews 11 verse 6. Without faith, tandaan nyo lagi yan. Kailangan magkaroon ka ng pananampalataya. Pagka wala kang pananampalataya, imposible lahat ng aking sinabi. Imposible ang pamumuhay sa taong walang pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. And if you doubt, if you walk having that unbelief in your life, be careful. Because Romans 14:23 says, whatever is not from faith is sin. Anong bagay na ginagawa mo na hindi kasama ang pananampalataya. Kaya nga ng Israel sabi ng Hebrews, ang ibang mga lahi ni Israel hindi nakapasok ng promised land. Why? Because they don't mix their obedience with God or their relationship with God with faith. Hindi nila isinama ang pananampalataya sa Diyos sa kanilang buhay. Kaya hindi sila nakapasok doon sa rest na sinasabi ng Panginoon. At ang kawalan ng pananampalataya, kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pag sinabing kamatayan, dalawang bagay yan. Separation from the body and separation from God. Kaya huwag kang mabuhay sa kasalanan, mabuhay ka sa pananampalataya. Amen? Mabuhay kayo sa pananampalataya sa Diyos. Let's pray. Father, thank you, Lord, for your word, for your message for us, Lord, to go to the another level of our service to you, na kahit na kami kumakanta,
nag-worship, kumakanta kami ng mayroong pananampalataya sa iyo. Na kahit na kami nag-worship kami ng may pananampalataya sa iyo. Kahit kami nagtatrabaho kami ng may pananampalataya sa iyo na walang imposible sa Kanya na sumasampalataya sa iyo. Lahat ng bagay, posible. Everything is possible with God. Everything is possible to somebody who sided herself with God. Thank you, Lord. In Jesus' name.